Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon katuwang ang Department of Health ang ilang malalaking ospital sa Metro Manila. Ang ilan kasi sa mga ito inabot na ng 10 taon pero hindi pa rin tapos ang konstruksyon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohan. Pinuna ni Public Works Secretary Vince Dizon ang hindi matapos-tapos na mga gusaling pangkalusugan sa Metro Manila. Naani ay mga tinaguriang legacy hospitals. Kabilang na rito ang Philippine Children's Medical Center na inabot na nga ng 10 taon pero hindi pa rin natatapos at napakikinabangan ng tuluyan. Madalas ang rason kung bakit natetenga ang maraming mga trabaho, tingi-tingi ang pondo. Bakit tingi-tingi? Diretsahan na lang tayo. Kasi yung ibang mga pondo, ginalagay sa mga project na pinagnanakawan lang. Dahil dito, target ngayon ng ahensya na matapos ang konstruksyon nito sa kalahatian ng taon para agad nang mapakinabangan. Nakita po namin kanina, alas 5 pa sa umaga, nakalinya na. Pagtaas ng population natin, hindi nakasabay ang health facilities natin. Malaki ang matutulong sa mga kababayan natin na kailangan ng pediatric services at consultation. Sakaling matapos ito sa itinakdang deadline, ituturing ito na pinakamalaking pediatric emergency room sa bansa na may 300 bed capacity. Habang ang Philippine Cancer Center na may 20 palapag at kauna-unahang cancer center ng gobyerno, pinapapaspasan na rin ang konstruksyon ng matapos ngayong Nobyembre. So right now, kulang pa ng mga 1.5, 1.8 billion itong budget ng Philippine Cancer Center. So kailangan yan, hingin kagad yan sa 2027. Ang konstruksyon naman ng building sa hemodialysis wing ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI na nakikinitang pinakamalaki sa buong Southeast Asia. Inaasahang matatapos sa unang bahagi ng 2028. 4 na palapag na sa 12 floors ang nagagawa rito, magmula ng simulan ito noong 2024. Sa susunod na linggo naman, nakatakdang inspeksyonin din ni Dizon ang University of the Philippines Philippine General Hospital o PGH sa Maynila. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.